Ilang beses ka na bang nag-promise sa sarili mo? Hindi na uulit. Ilang beses ka na bang umiyak, nagagalit, sumigaw sa sarili mo? Bakit ba ako ganito? Ilang beses ka na bang sinaktan, ginago, ginamit, tapos bumalik ka pa rin? Pare at mare, alam ko na pagod ka na. Alam ko na galit ka na sa sarili mo. Kasi alam mo kung ano ang tama. Alam mo kung ano ang dapat gawin. Pero bakit hindi mo magawa? Simple, kasi tanga ka pa rin. Tanga ka pa rin. At tonight, tatapusin na natin yan. Ito ang manifesto. Ito ang Huwag Tanga. Ang anatomy ng pagiging tanga. Ano ba ang pagiging tanga? Hindi yan kakulangan sa IQ. Hindi yan dahil bobo ka. Pagiging tanga ay emotional weakness na nag-override sa logic mo. Yan na yung moments na alam mo na mali, pero ginagawa mo pa rin. Yan na yung situations na alam mo na masasaktan ka, pero pinipili mo pa ring manatili. At alam mo kung bakit ka tanga? Kasi mas pinili mo ang temporary comfort ng delusion kesa sa permanent freedom ng truth. Mas pinili mo ang pag-asa kaysa sa katotohanan. You ignore the red flags kasi baka naman nagbago na siya. You accept the bare minimum kasi at least may effort naman. You go back after betrayal kasi mahal ko eh. Yan ang tanga. At ang masakit dito, alam mo naman lahat yan. Alam mo na ginagago ka. Alam mo na ginamit ka lang. Pero ang ginagawa mo, nag-convince ka sa sarili mo na iba yung case natin. Pare at mare, ginagago ka na. The 5 stages ng tanga. Kagaya ng grief, may stages din ang pagiging tanga. Stage 1, denial. Hindi naman ganon. Sinaktan ka, caught red-handed. Evidence nasa harap mo. Pero ang sasabihin mo, mali yung nakita ko. May explanation yan. Hindi niya siguro sinasadya. You twist reality para mag-fit sa narrative na gusto mong paniwalaan. Stage 2, bargaining. Pag nagbago ako, siguro kasi kulang pa ako. Siguro kasi hindi ako enough. Pag nag-improve pa ako, baka mamahalin niya na ako ng tama. Nag-gym ka, nag-level up ka, nag-invest sa sarili, pero hindi para sa'yo. Para manalo ka sa competition na wala naman talagang premyo. Stage 3, addiction. Hindi ko kaya wala siya. Good day, pag nag-reply siya. Bad day, pag seen lang. Ang mood mo, ang value mo, ang existence mo, controlled ng availability niya. Hindi na yan love, pare. Yan ay dependency. At ang dependency, yan ay modern slavery. Except ikaw mismo ang nag-change sa sarili mo. Stage 4, martyrdom. Deserve ko to. Naniniwala ka na na deserve mo yung sakit. Mahal ko naman kasi siya eh. At least kasi kahit paano, nandito pa rin siya. Ginagawa mong badge of honor ang pagiging martir. Pero alam mo ang totoo, hindi yan love. Yan ay cowardice. Kasi mas madaling mong suffer kesa mag-start over. Stage 5, awakening. Ano bang ginagawa ko? Titingnan mo ang sarili mo sa salamin at tatanungin mo, kailan ako naging ganito? Paano ko naging acceptable to? Saan nawala yung taong alam kung ano ang worth niya? At dito, nagsisimula ang awakening. Tanga ka, at ikaw lang ang makakastop nun. The Manifesto, ang 5 batas. Eto na ang manifesto. Basahin mo, may memories mo, i-live mo. Batas number 1, ang red flag ay warning, hindi challenge. Pag may red flag, tumakbo ka. Hindi yan love story. Yan ay disaster waiting to happen.
Batas number 2. Ang potential ay hindi reality. Stop falling in love with potential. Mahalin mo kung sino siya ngayon, hindi kung sino siya baka. Batas number 3. Consistency greater than intensity. Madaling mag-promise, madaling mag-effort, pero kaya ba niya yang every single day? Ang tunay na love ay hindi fireworks. Ang tunay na love ay disciplined commitment. Batas number 4. Ang closure galing sa'yo. Stop waiting for apologies kasi hindi ka makakakuha. Ang closure ay desisyon mo na tumigil ng pag-expect. Batas number 5. Self-respect ay non-negotiable. Hindi mo deserve ang abuse dahil nagstay ka, pero deserve mo ang consequences ng pagpili mong manatili. Pag nagstay ka sa toxic situation, hindi yan love. Yan ay lack of self-respect at yan ang kahulugan ng tanga. The Stoic Lesson and Final Call. Si Epictetus sabi, "We are not disturbed by things, but by the views we take them of." Ang suffering mo ay dahil sa pagkling mo sa false belief na may kontrol ka. Ang tao, hindi mo kontrolado. Pero alam mo ang kontrolado mo? Ang desisyon mo na umalis, ang power mo na itigil ang pagiging tanga. So eto na ang final call, pare. Tanungin mo ang sarili mo. Ilang beses pa ba akong magiging tanga? Kailan ko ba sisimulan ang pagrespeto sa sarili ko? At pag nasagot mo na yan, kumilos ka. Hindi bukas, hindi next week. Ngayon. Kasi ang buhay ay masyadong maikli para maging tanga. Kaya ngayong gabi, gising ka na. Tapos na ang pagiging tanga. Simula na ng pagiging wise. Ako ay si Laro ng Isip. Dark Psychology, Street Philosophy, Stoic Wisdom. Paki-follow po hanggang sa susunod na usapan.